po, eto, uumpisahan na din po, di ba? Ang ating dating presidente po, mga kababayan, nagsabi na, sige, patawag niyo ako diyan sa Quadcom. Padalhan niyo ako ng imbitasyon. May nagpadala na daw po ng imbitasyon, kaso hindi daw po na-receive ng ating dating Pangulo, mga bossing. Sabi ko, parang style Maharlika lang yan. Oh, nagpadala ng sabpina, hindi daw niya nare-receive yung mga sabpina. So, di ba? Itinatanggi na merong ipinapadalang sabpina, kaya hindi siya makarating-rating doon sa Quad Committee. O eto na po, mga boss, papaumpisahan na po yung investigasyon kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin itong balita na ito. Hapon, Rosalie, ano ang mga nais malaman ng Quadcom sa paggamit ng intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan, bigyan ko kayo ng background, ano? Mga bossing, intelligence fund, confidential fund. May isa pong kongresista, si Franz Castro, mga bossing, no? Nagtanong. Sabi, nung nabanggit na po nga, mga kababayan, yung tungkol doon sa reward money na yan, diyan sa laban kontra droga. Sabi niya, hindi kaya intelligence fund ang ginagamit na pera para diyan sa reward money, diyan sa laban kontra droga? Yun ang natanong niya. Kasi simula 2017, 2016, parang kung hindi ako nagkakamali, nasa 500 million lang yung confidential fund. Tapos, nung bandang 17, 2.5 billion na. 20-something, naging 4.5 billion, no? Saan daw ginagastos? Ayun. Kaya natatanong daw po. Natatanong kung saan ba, baka naman yung pinang-reward money dyan confidential o intelligence fund. Pakinggan po natin. June matapos ihayag na may cash reward system sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Nais na rin imbestigahan ng House Quadruple Committee o Quadcom ang intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na ang paglobo ng naturang pondo. Yan. Okay, hearing is resumed. Sa pangwalong public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom, inihayag ni Royina Garma, retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, ang pagkakaroon umano ng cash reward system sa gyera kontra iligal na droga ng Duterte administration. Anya, bawat drug suspect na mapapatay sa anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng pulisya, may katumbas umano ito na 20,000 hanggang 1 million pesos. Biruin niyo po yun, mga bossing. Buti si dating Mayor Jed Mabilog, mga kababayan. Malamang yun kapag yun ang natira. Pag yun ang nayari, 1 milyon. Mga bossing, kapag ikaw pulis tapos gahaman ka sa pera, tapos nasa listahan naman ng Pangulong Duterte, yung titirahin ninyo, malamang iisipin ng pulis na, una, magiging hero ako dito kasi nasa listahan ni dating Pangulong Duterte yung pangalan nitong politician na to. Pangalawa, may pera ako. Yariin na natin. Easy. Positive lahat sa atin. Yung pala, ang katotohanan, mga bossing, yung listahan na nandoon sa kartolina ni dating Pangulong Duterte, hindi pala talaga masusing inimbestigahan. Hindi pala talaga mismong mga nagtutulak. Biruin mo si Jed Mabilog, sabi niya, napagtripan lang ako kasi pinsan ko si Drilon, no? So ngayon, gusto nila ako paaminin si Drilon may kinalaman sa droga tsaka si Marojas. Buti umalis na ho ng bansa. Mga kababayan, kundi yari ho yun. Di ba? Sa war on drugs diagram na ibinigay ni Garma sa Quadcom, isang alias smoking na staff member umano ng Nooy Special Aid to the President at ngayon Senator Bongo ang in charge sa paglalabas ng salapi para sa payment of rewards. Uy! Sabi ni Bongo, wala daw siya kinalaman dyan. Senador na daw siya.
Hi, Boss Mark. Watching from Cayman Brac. Ayan, may mga taga Cayman Brac pala dito. Makabisita nga dyan sa Cayman Brac. 1 oras lang naman ang paglipad dyan, papunta dyan. RJ, shout out sa inyo dyan sa Cayman Brac. proseso umano Ayun o, nandiyan si Bungo. Mismong kasama, pangalawa si Bungo. ang pagpopondo sa mga planadong operasyon, refund para sa operational expenses at rewards para sa agents sa pamamagitan ng bank accounts ni Peter Parungo na nasa Criminal Investigation and Detection Group 11 on at nasa ilalim ng CIDG Region 11 Chief na si Edelberto Leonardo. Ang Ayan, magandang umaga po o magandang gabi, Ma'am Brenda Barton. Shout out po sa inyo. kabitiw lamang na National Police Commissioner. CIDG 11 personnel in charge in the deposit and payment of money coming from alias Muking from PMS who in charge in releasing of money. Binanggit ba sa iyo na kung saan nanggaling yung pera ni Muking? Wala po. In reality sa ground, wala naman talagang punto. Sabi eto daw yung yung pinaka-hub daw nung reward. Ay, sabi, CIDG Davao served as hub for Duterte's reward-driven drug war, Garma. Grabe, ano? Ang dami sa Davao. Kung ano-ano na didiscover ngayon sa Davao, mga kababayan. Kala ko pinaka-safe na city yan. Kala ko pinaka-safe na city doon sa sa Southeast Asia. Pero ayan sabi. Grabe talaga. PNP sa Koplan. Yung mga Koplan lang na napupunduhan, national level yan kung meron man. Ang revelasyong ito ni Garma magiging subject na rin ng investigasyon ng Quadcom dahil sa umano'y paglobo ng intelligence funds noon ng Sandali lang po. Ayan, sabi napagalitan kayo ni Sir Hilario Kayong vlogger, wag naman kayong humusga sa mga kakandidato. Isingit lang natin para lang dumami ang viewers mo. Hindi, paano hindi huhusgahan? Sabi wala siyang plataforma. Itutulong nun? Ibig sabihin, wala siyang iniisip na problema ng bayan na meron siyang magiging solusyon. Si Willie. Paano po yun? Paano natin iboboto yun? Saka lang mag-aaral. Ayan po. Wala pa kasi. Hindi pa ako nananalo. Pag nanalo, doon ko naiisipin yun. Diba? Ang isang tao po, kaya tumatakbo dahil meron siyang ibig sabihin, may gusto siyang solusyonan na alam niya na yung solusyon niya ang makatutulong doon. Kasi wala daw po. tanggapan ni dating Pangulong Duterte. Duda ng ilang households. Ito umano ang posibleng ginamit para sa cash reward payment sa anti-drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel Fund. Yun din yan ang ginagamit natin So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. Yun, baka nga yung Intel Fund or confidential fund. Sabi ni Marco Maeds, Bossing Mark Ramos for Senator. Bossing! Ito mga bossing, ang nakikita ko kay Willie Revillame, maisingit ko lang, no? Merong mga pangangampanya bago yung pinakabotohan, bago yung mismo tatala tayo kung sino yung mga gusto natin na mga senador. Merong ipepresenta mo yung sarili mo. Meron po doon sa part na yung mga kababayan, na bawat senatorials na aspirant ay magsasalita, ipapaliwanag nila yung kanilang plataforma de gobyerno kung bakit sila tumatakbo. Pagpalagay mo na 11 nakapagpaliwanag na. Tapos si Willie walang plataforma de gobyerno. Ano sasabihin niya doon? Kakanta na lang, sasayaw na lang po ako giling-giling ala Robin Padilla. Ganun po ang magiging ending nun. Wala kang ikukwentong plataforma Wala kang sasabihing plataforma Kung ano susolusyonan mo sa gobyerno at sa bansang Pilipinas kanta na lang, giling-giling. Di ba? Robin Padilla, Wonderful Tonight.
Buti pa si Philip Salvador, meron ng plataforma. Oh, eto, ewan ko lang kung pasado sa taong bayan yung plataforma ni Philip Salvador. Ay, war on drugs din yata. Di ba? Ay. Tuloy. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Ayun. Kapwa itinatanggi ni Senators Go at Ronald Bato de la Rosa ang cash reward system allegations sa Duterte drug war. Naniniwala naman si Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na galing ang pondo sa Intel funds ng Office of the President at ng Philippine National Police. Naku, puro sila Intel Fund talaga, ano? Yung reward money, doon na lang galing. Kasi doon sa, dito po, mga kababayan, dito, doon sa flat na ano, dito, ayan kasi nagsimula, dating Pangulong Duterte, sa ibabaw na ibabaw. Sa flat, nakasulat dyan, na pinapakita dyan, PRRD sa ibabaw na ibabaw, tapos pupunta kay BG, kay Bongo, tapos or kay Bato de la Rosa. Tapos saka bababa na. Saan sa tingin ninyong manggagaling yung pondo na yun o yung perang pinang-reward money? Audit anya ang pondo, matutuklasan kung sino ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Umaapela naman si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa COA na imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo sa tila naging Oplan pork barrel na Oplan double barrel strategy. Balak ng imbitahan ng Quadcom sa pagdinig dito ang COA kaugnay ng issue. Para na Ayan. Ay, naku na, ito magsasalita si Panelo. Ano Panelo? sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration na si Attorney Salvador Panelo, walang basihan ang gagawing legislative inquiry ng Quadcom dahil hindi totoo ang sinasabing reward money sa drug war ng nagdaang administrasyon. Di paliwanag lahat nila, no? Total naman, iniimbitahan sila. Ayaw lang nilang pumunta. Tapos maggagaganya sila, arte-arte sila sa mga media. Wala namang basihan yan, ganito, ganyan. Ano ba naman yung ipaliwanag nila doon sa Quadcom? Di ba? Kaso kabado tong mga to. Baka mamaya iba-iba po ang kwento nila. Mahalata lalo. Yes, October 22, yung susunod na pagdinig ng Quadcom at iniimbitahan sa hearing yung mga personalidad na dinadawit ni dating PCSO General Manager Garma sa Anti-Drug Task Force na binuo sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte. Yung si Edilberto Leonardo, ito. Nag-resign na Bakit kaya nag-resign? Bagay, kumbaga, parang sa ibang bansa, kapag ka nadadawit sa mga ganyan, mag-resign ako, bibitawan ko yung pwesto ko. Pero kailangan, pag pinatawag siya, pupunta din siya. Baka mamaya, baliktad pala, kaya pala nag-resign, mga kababayan, ayun. Tatakas din pala. Di ba? Balik sa iyo, June. Rosary, kamakailan ay sinasabi na handa o mano si dating Pangulong Duterte na dumalo sa pagdinig ng Quadcom. Ito na ba ang panahon ngayon sa tingin ng mga mabatas na pwede na siyang dumalo? O June, lagi ang natatanong sa mga co-chairperson at sa overall chairman ng House Quadruple Committee. Open naman or standing yung invitation para sa dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi nilang proper time or best time para formal na imbitahan ng dating Pangulo kung ang topic ng Quadcom ay tungkol sa extrajudicial killings o EJ case na alam naman natin na isa sa mga issue na iniimbestigahan ng Quadcom. Pero nung nakalipas kasi na update sa atin, yung magiging focus ng Quadcom hearing sa darating na linggo, particularly on next Tuesday, ay ang issue ng illegal drug trade. Iba pa yun dun sa issue ng EJ case. Magkaiba pala yun. Ang tanong, kung dadalo talaga si dating Pangulong Duterte or nasabi niya lang yan kasi nga tumatakbo siyang mayor ng Davao. Baka nasabi lang, pampabango ng kandidatura. Pupunta ako sa Quadcom para linisin ko ang aking pangalan. Di siyempre, isipin ng mga botante, ayan na, malalaman na natin. Kapag kasi Duterte pumunta dyan at naipaliwanag na maayos yung kanyang
stand about dun sa EJK at lahat, West Philippine Sea, lahat. So, iboto natin siya. No? Pero baka hindi pumunta din yan. Baka sabi lang ho yan.